Hindi mo kailangang sigawan ang taong may toxic na ego. Hindi mo rin kailangang patunayan na tama ka. Ang totoo, mas madaling gumuho ang ego kapag hindi mo ito nilalabanan. Sa video na ito, hindi kita tuturuan kung paano manginsulto o mangdumina. Ipapakita ko sa'yo kung bakit minsan sapat na ang tamang kilos para kusang mawalan ng lakas ang ego ng taong akala niya kontrolado ka. Number 1, tanggalin mo ang emotional reward. Kasi ang totoo, hindi ka nila kinakausap para magkaintindihan. Hindi rin para maayos ang problema. Kinakausap ka nila para may makuha sila. Gusto nilang makuha ang reaksyon mo, ang galit mo, ang pag-iyak mo, ang pagpaliwanag mo, o kahit yung simpleng pagpapatunay na mahalaga pa sila sa'yo. Iyan ang emotional reward. Kapag may toxic na tao, para silang nakaplug sa emosyon mo. Every time na naiinis ka, nasasaktan ka, o pinagtatanggol mo ang sarili mo, parang sinasaksakan mo sila ng kuryente. Biglang buhay na buhay ang ego nila. They feel powerful. They feel relevant. Kaya kahit paulit-ulit silang mali, tuloy pa rin sila. May payoff kasi. Pero isipin mo to, paano kung isang araw wala ka ng reaksyon? Hindi ka na galit. Hindi ka na defensive. Hindi ka na nagpapaliwanag ng side mo. Hindi ka na nagre-react sa mga provocation nila. Normal ka lang, neutral, almost boring. Doon nagsisimula ang gulo sa loob nila. Kasi sanay silang kapag pinindot ka, may lalabas. Sanay silang kapag na-trigger ka, sasabog ka. Pero ngayon, walang response, walang emosyon, walang energy. Parang nagsisigaw sila sa isang kwarto na biglang nawala ng echo. At ito ang hindi nila inaasahan. Ang ego, hindi nabubuhay sa katahimikan. Kapag wala silang nakukuhang emotional reward, napipilitan silang magtanong, hindi na ba ako mahalaga sa kanya? Hindi na ba ako nakakaapekto? Bakit parang wala na siyang pakialam sa akin? That question eats them alive. Mas masakit pa yan kaysa i-call out mo sila publicly. Kasi ang galit mo ay proof na apektado ka sa kanila. Ang sakit mo ay confirmation na may power sila. Pero kapag wala kang pake, that's ego starvation. At mapapansin mo to, kapag tinanggal mo ang emotional reward, bigla silang mag-iiba ng tactics. Mas lalakas ang boses, mas lalalim ang insulto, mas magiging dramatic. Hindi dahil nananalo sila, kundi dahil desperado na sila. They're trying to get the old you back. Yung version mo na nagbibigay ng emosyon on demand. Kaya huwag kang matakot kapag parang lalo silang lumalala. Ibig sabihin lang nun, gumagana ka na. Hindi mo sila binabagsak sa isang iglap. Pinapatay mo lang ang supply. At kapag walang supply, kahit gaano kalaki ang ego, kusang babagsak yan. Number 2, huwag kang magbigay ng closure. Hindi dahil masama kang tao. Hindi dahil gusto mong gumanti. Kundi dahil may mga taong hindi karapat-dapat sa paliwanag. Lalo na kung gagamitin lang nila yon laban sa'yo. Ang closure kasi, sa healthy na tao, yan ay pahinga. Pero sa taong toxic, closure is control. Gusto nilang marinig ang bakit. Gusto nilang malaman kung saan sila nagkamali. Hindi para magbago, kundi para ma-edit ang narrative sa utak nila. Para ma-justify ang ginawa nila. Para magmukhang sila pa rin ang tama. Kapag binigyan mo sila ng closure, parang binigay mo ang last piece ng puzzle na matagal na nilang hinihintay. Now they can sleep at night, telling themselves, ganun pala, okay lang pala. At ikaw ang naiwan na pagod, empty, at nagtataka kung bakit parang wala namang nagbago. Pero kapag hindi ka nagbigay ng closure, kapag bigla ka nalang tumahimik, kapag umalis ka ng walang mahabang explanation, kapag hindi mo sinagot ang huling tanong nila, may nangyayari sa loob ng utak nila. Nag-o-open loop. At ang utak ng taong ego-driven ay galit sa unanswered questions. Paulit-ulit lang babalikan ang huling usapan. Ire-replay nila ang mga salita mo. Mag-iimbento sila ng dahilan. Minsan sisisihin ka. Minsan sisisihin ang sarili nila. Minsan magagalit. Minsan magmamakaawa. Kahit tahimik lang, kahit hindi nila yun sinasabi, halatang halata. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil wala silang hawak na ending. You took away the ending they wanted. At mas masakit yon kaysa sa kahit anong final speech na pwede mong ibigay.
Kasi kapag may closure, tapos na ang kwento. Pero kapag wala, stuck sila sa chapter na hindi nila maklose. Mapapansin mo to, kapag wala kang closure na ibinigay, bigla silang magre-reach out. Magiging maayos bigla. Minsan sweet, minsan galit, minsan kunwari concerned. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil hinahabol nila ang katahimikan ng isip nila. At ikaw lang ang may susi. At doon pumapasok ang dark part. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang mag-justify. Hindi mo kailangang magbigay ng final words. Ang pananahimik mo ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na psychological boundary. Because closure is a gift. At hindi lahat ng tao deserve ng regalo mula sa'yo. Minsan, ang pinakamakatarungang ending ay walang ending na ibinigay. Number 3, ipakita mong hindi mo sila iniisip kahit alam mong iniisip ka nila. Kasi ang ego ng taong toxic, hindi lang gusto ng atensyon. Gusto nila ng mental space sa utak mo. Rent-free. Gusto nilang alam nila na kahit wala sila, may epekto pa rin sila sa'yo. Kaya kahit tapos na ang usapan, kahit wala na kayong koneksyon, umaasa pa rin sila na iniisip mo sila, na pinag-uusapan mo sila, na may emotional aftermath pa. That's where they feel powerful. Ngayon, baliktarin mo. Hindi mo kailangang ipakita na masaya ka ng todo. Hindi mo kailangang mag-post ng parinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag na okay ka na. Ang mas epektibo, wala kang ipinapakita tungkol sa kanila. Normal ka lang. Tuloy ang buhay. Walang reference. Walang reaksyon. Sa side mo, tahimik lang. Pero sa side nila, maingay ang utak. Kasi ito ang nangyayari sa loob nila. Bakit parang wala lang? Hindi ba siya affected? Hindi ba ako mahalaga enough para maisip niya? At doon nagsisimula ang spiral. Kapag alam nilang iniisip ka nila, pero hindi mo sila iniisip, nagkakaroon ng imbalance. At ang ego, ayaw ng imbalance na sila ang talo. They start checking your profile, they replay old conversations, they imagine scenarios na wala ka namang alam. Habang ikaw, tuloy lang. Hindi mo sila binabaliwala ng obvious. Binabaliwala mo sila naturally. At mas masakit yon. Kasi kung galit ka, at least may emosyon. Kung nasasaktan ka, at least may koneksyon. Pero kung wala, kung parang hindi sila kasama sa mental universe mo, that hits different. Doon nila nare-realize na hindi sila ang main character sa kwento mo. Extra lang sila. Background noise. At ang ego, kapag ginawang ordinaryo, nagkaka-existential crisis. Kaya huwag kang magkamaling ipakita na iniisip mo sila. Huwag kang maglabas ng signals na may epekto pa rin sila. Let them wonder. Let them assume. Let them overthink. Ikaw, be present. Be busy. Be uninterested, authentically. Hindi mo sila sinasaktan directly, pero tinatanggal mo yung pinakagusto nila. Ano yon? Ang ideya na may puwang pa sila sa isip mo. At kapag wala na yon, kahit gaano pa kalaki ang ego, wala na silang mahawakan. Number 4, huwag mong kontrahin ang kwento nila. Hayaan mo silang magsinungaling ng mag-isa. Kasi karamihan ng tao, kapag siniraan o binaluktot ang kwento tungkol sa kanila, automatic ang instinct magsasabing, hindi totoo yan. Magpapaliwanag ka, magbibigay ka ng resibo, maglilinis ka ng pangalan mo, at doon ka natatalo. Dahil sa oras na kinontra mo ang kwento nila, pumasok ka na sa laro nila. You just validated the narrative na may debate, na pantay ang version nila at version mo. Pero ang totoo, ang toxic na tao, hindi naghahanap ng katotohanan. Naghahanap sila ng reaksyon. Ang kasinungalingan nila, parang house of cards. Mukhang buo sa una, pero kailangan ng constant na suporta. At ang pinakamalaking suporta, ikaw, kapag pinatulan mo. Kapag hinayaan mo silang magsalita ng magsalita, mapapansin mo to na nag-iiba-iba ang details. May mga butas sa kwento. May exaggeration na halatang pilit. Hindi dahil bobo sila, kundi dahil mahirap mag-maintain ng kasinungalingan kapag walang kausap na kumukontra. Kapag kinontra mo kasi, may guide sila. Ina-adjust nila ang kwento base sa sagot mo. Parang chess game, reactive. Pero kapag tahimik ka, wala silang reference point. Nagets mo ba? They start over-explaining. They start adding unnecessary details. They start contradicting themselves. At mas mahalaga, kapag hindi mo sila kinontra, hindi mo rin kinukumpirma,
na mahalaga ang kwento nila. Just think about that. Kung talagang powerful ang sinasabi nila tungkol sa'yo, bakit kailangan nilang ulit-ulitin? Bakit kailangan nilang ipilit? Bakit kailangan nila ng audience? Silence exposes that. Darating sa punto na sila na mismo ang magdadala ng atensyon sa inconsistency nila. At kapag may ibang nakapansin, mas mabigat ang impact. Dahil hindi ikaw ang nagsabi. Ikaw, tahimik lang, kalma, unbothered. At yan ang pinaka nakakabaliw sa ego nila. Kasi gusto nilang magmukha kang defensive. Gusto nilang magmukha kang guilty. Pero nakikita ng mga tao, isang taong walang kailangang patunayan. Let them talk. Let them lie. Let them dig. Hindi mo kailangang linisin ang pangalan mo sa taong alam mong hindi naman naghahanap ng katotohanan. Minsan, ang pinakamatalinong galaw ay hindi magpaliwanag, kundi hayaan silang ipakita kung sino talaga sila sa sarili nilang mga salita. Number 5, hayaan mong isipin nilang panalo sila. Sa unang tingin, parang talo ka. Parang ikaw yung umatras. Parang ikaw yung hindi lumaban. Pero ang hindi nila alam, ang ego, pinakadelikado kapag pakiramdam niya, untouchable siya. Kapag may toxic na tao, gutom na gutom sila sa validation ng dominance. Gusto nilang maramdaman na sila ang mas magaling, mas matalino, mas may kontrol. Kaya lagi silang naghahanap ng away, argumento, o eksenang mapapatunayang tama ako, mali ka. Ngayon, isipin mo to. Paano kung sa halip na kontrahin mo sila, sumang-ayon ka ng tahimik? O kaya, umatras ka na parang wala lang. Hindi mo sila tinira, hindi mo sila pinahiya, hindi mo rin ipinaglaban ang sarili mo. Bigla nilang iisipin, ayan, nanalo ako. At doon mismo nagsisimula ang pagkawasak. Kasi kapag iniisip nilang panalo sila, bumababa ang guard nila. Nagiging kampante sila, nagiging sloppy, nagiging totoo. The ego hates resistance, pero mas mahal niya ang illusion ng victory. At kapag binigay mo yon, kusa silang lalayo sa reality. Mas lalakas ang loob nilang magsalita. Mas lalabas ang yabang. Mas dadami ang maling desisyon. Hindi mo na kailangang ilaglag sila. Sila na mismo ang gagawa nun. Habang ikaw, tahimik ka lang, observing, detached, hindi emotionally invested. At ito ang nakakainis sa kanila. Habang iniisip nilang panalo sila sa eksena, ikaw naman ang nanalo sa sarili mo. Wala ka nang pinapatunayan. Wala ka nang kailangang ipaglaban. Wala ka nang emosyon na pwedeng gamitin laban sa'yo. Kapag akala nila na panalo na sila, bigla silang gagawa ng mas malaking eksena para i-prove na legit ang panalo nila. That's ego panic. Kasi ang totoong panalo, hindi kailangan ng confirmation. Pero ang ego, kailangan ng audience. Kailangan ng reaksyon. Kailangan ng proof. At kapag hindi mo na ibinibigay yon, kahit akala nila panalo sila, may parte sa kanila na nagdududa. Bakit parang wala siyang pakialam? Bakit parang hindi siya talo? Bakit parang ako pa ang mas affected? Doon sila nagsisimulang mabaliw. Hindi dahil natalo sila, kundi dahil hindi nila nararamdaman ang tagumpay. Hayaan mong isipin nilang panalo sila sa surface. Hayaan mong mag-celebrate ang ego nila. Habang sa ilalim, dahan-dahan mo nang kinukuha ang isang bagay na hindi nila kayang mabawi. Ano ang bagay na yon? Ang control sa'yo. At kapag nawala yon, kahit gaano pa kalaki ang ego nila, panalo man sa isip nila, talo na sila sa totoong laban. Number 6, iwasan mong ipakita na nasaktan ka. Hindi dahil wala kang nararamdaman, hindi dahil manhid ka, kundi dahil may mga taong ginagawang currency ang sakit mo. Sa utak ng toxic na tao, ang pain mo ay hindi aksidente. Proof yan para sa kanila. Confirmation yan para sa kanila. Evidence yan na may power pa sila sa'yo. Kapag nakita nilang nasaktan ka, kahit konti, may nangyayari sa loob nila. They feel validated. They feel important. Parang may boses sa ulo nila na nagsasabing, ayan, gumagana pa rin ako. Kaya mapapansin mo, kapag umiyak ka, lalo ka nilang titirahin. Kapag nagalit ka, lalo silang mang-aasar. Kapag sinabi mong, ang sakit nun, parang lalo silang lumalakas. Because your pain is feedback. At sa dark psychology, feedback is control. Hindi nila hinahabol ang pagkakaintindihan.
Hinahabol nila ang reaksyon mo. Kahit masama, kahit masakit, basta may epekto. Kaya kapag pinili mong huwag ipakita na nasaktan ka, parang bigla mong binunot ang steering wheel sa kamay nila. They push, but nothing happens. They provoke you, but there's no visible damage. Hindi ibig sabihin nun na wala kang nararamdaman. Ibig sabihin lang, hindi mo na sila pinapasok sa loob mo. At doon sila natataranta. Kasi sanay sila na kapag tumama, may dugo. Kapag walang sugat na nakikita, nagdududa sila sa sarili nila. Hindi ba siya nasaktan? Bakit parang wala lang? May mali ba sa approach ko? That confusion is powerful. Mas powerful pa kaysa confrontation. Mas powerful pa kaysa explanation. Dahil kapag hindi mo ipinakita ang pain mo, napipilitan silang harapin ang sarili nilang intensyon. At kadalasan, ayaw nilang makita yon. Makikita mo to sa pattern nila. Uulitin nila ang linya. Palalalimin nila ang insulto. Bibigatan nila ang salita. Hindi dahil insensitive sila, kundi dahil hinahanap nila ang reaksyon na nawala. At kung mananatili kang kalmado, steady, almost unreadable, unti-unti silang mauubos. Hindi dahil natalo mo sila, kundi dahil wala na silang mahugot sa'yo. Ang totoong dark move dito, pinoproseso mo ang sakit mo privately. Hindi sa harap nila, hindi sa timeline, hindi sa chat na pwede nilang balikan. You heal quietly. You bleed where they can't see. At habang iniisip nilang wala silang epekto, ikaw, gumagaling na. Kaya tandaan mo to, ang pain na ipinapakita mo sa maling tao, nagiging sandata yan laban sa'yo. Pero ang pain na iniingatan mo para sa sarili mo, nagiging lakas mo. Number 7, huwag mong i-correct ang perception nila tungkol sa'yo. Kasi sa totoo lang, hindi sila interesado sa kung sino ka talaga. Interesado sila sa kwentong ginawa nila sa isip nila at kung paano ka kasya sa kwentong yon. Kapag sinubukan mong itama sila, halimbawa sasabihin mong, hindi ako ganyan, hindi mo ako kilala, hindi yan ang intensyon ko. Akala mo, nililinis mo ang pangalan mo. Pero ang totoo, binibigyan mo sila ng kontrol. Every correction is an invitation. Every explanation is engagement. At bawat engagement, may emotional reward na naman sila. Tandaan mo to, ang toxic na tao, hindi naghahanap ng katotohanan. Naghahanap sila ng reaksyon. Kaya kapag pinipilit mong baguhin ang tingin nila sa'yo, para mo lang sinasabing, mahalaga sa akin ang opinion mo. At yan mismo ang gusto ng ego nila. Pero isipin mo ang epekto kapag bigla kang tumigil. Hindi mo sila kinukorek. Hindi mo rin sila kinukonfirm. Hinahayaan mo lang silang maniwala sa version ng ikaw na ginawa nila. Tahimik, kalmado, unbothered. At dito nagiging dark. Kasi habang ikaw malinaw sa sarili mo kung sino ka, sila naman unti-unting nalulunod sa sarili nilang narrative. Magiging confused sila. Maiisip nila kung totoo ang iniisip ko tungkol sa kanya, bakit parang wala siyang pakialam? Kung siya talaga yan, bakit hindi siya nagdi-defend? The mind hates inconsistency. Kapag ang perception nila ay hindi tugma sa response mo, nagkakaroon ng cognitive dissonance. At ang ego, ayaw na ayaw yan. Mapapansin mo rin, kapag hindi mo na inaayos ang imahe mo sa paningin nila, mas lalong lalabas ang tunay nilang ugali. They'll exaggerate. They'll project. They'll escalate. Hindi dahil nagiging mas malakas sila, kundi dahil hindi ka nahawak ng script nila. At eto ang pinaka-importante. Hindi mo responsibilidad na maging tama ka sa maling tao. Kapag hinayaan mo silang maniwala sa gusto nila, hindi ka natalo. Lumabas ka lang sa laro. At walang mas nakakasira ng ego kaysa sa taong hindi na nila kayang ilagay sa kahon. Let them misunderstand you. Let them talk. Let them be wrong. Habang ikaw, tahimik lang. Tuloy ang buhay. Buo pa rin ang sarili. That's not weakness. That's psychological freedom. Number 8. Ipakita mong masaya ka kahit wala silang approval. Kasi para sa taong toxic, ang approval nila, ang tingin nilang pinakamahalagang currency sa mundo. Para bang sinasabi nila sa isip nila, hindi ka pwedeng maging okay kung hindi ko pinapayagan. Kaya bawat galaw mo, bawat desisyon mo, parang hinihintay nilang lumingon ka. Tama ba to? Okay ba sa'yo? Doon sila nabubuhay. Pero kapag dumating yung araw na hindi mo na hinihintay ang approval nila, doon nagsisimulang gumuhit ang lamat sa ego nila. Hindi yung masayang mayabang ha,
Hindi yung flexing. Hindi yung tingnan mo ako, happiness. Yung normal lang, tahimik, totoo. Yung klase ng saya na hindi kailangan i-explain. Yung tipong kumakain ka, tumatawa ka, gumagawa ka ng buhay mo. Kahit alam mong hindi sila sang-ayon, hindi sila kasali, at hindi sila consulted, and that's what messes with them. Kasi sanay silang maging gatekeeper ng worth mo. Sanay silang kapag hindi ka nila in-approve, dapat bagsak ka. Dapat nagdududa ka. Dapat nag-a-adjust ka. Pero ngayon, okay ka pa rin. Masaya ka pa rin. At sa utak nila, may nagkiklik na mali. Bakit parang hindi ako kailangan? Hindi ba dapat affected siya? They won't say it out loud, pero mararamdaman mo. Biglang magiging sarcastic ang comments. Biglang may backhanded compliments. Biglang may passive-aggressive na tanong, masaya ka na niyan? Hindi dahil concerned sila, kundi dahil threatened sila. Kasi ang ego nila nakadesign para umiral sa comparison at validation. Kapag nakita nilang masaya ka without them, without their stamp of approval, parang may piraso ng identity nila ang nawawala. That's ego starvation again. Ibang anyo lang. At ito pa ang mas dark. Kapag masaya ka kahit wala silang approval, hindi mo sila ina-abandon, pero inaalis mo sila sa sentro ng mundo mo. Ginagawa mo silang side character sa kwento ng buhay mo. Wala nang main role, wala nang control, wala nang veto power, at walang mas masakit sa ego kaysa sa realization na hindi pala ako ganun ka-importante sa buhay niya. Kaya tandaan mo to, hindi mo kailangang patunayan na masaya ka. Hindi mo kailangang i-post lahat. Hindi mo kailangang magsalita. Just live well, quietly, consistently, because nothing confuses a toxic ego more than a person who's genuinely okay, even when they don't clap, even when they don't approve, even when they're no longer watching. Number 9, huwag mong sabihing last chance na to. Mukhang strong pakinggan, oo, parang ultimatum, parang ikaw na ang may control. Pero sa totoo lang, ibinibigay mo sa kanila ang advantage. Kapag sinabi mong last chance na to, may dalawang bagay kang agad na ibinunyag. Una, nandyan ka pa. Pangalawa, umaasa ka pa. At ang ego ng taong toxic, expert yan sa pagbabasa ng ganitong signal. Sa utak nila, hindi ito babala. Ito ay confirmation. Confirmation na kahit ilang beses kanilang saktan, kahit ilang beses silang lumampas sa linya, may isa pa silang move. May isa pa silang bala. So anong ginagawa nila? Magbabago sila. Sandali. Magsa-soft tone. Magsa-sorry. Pero hindi malinaw. Magpapakita ng effort. Pero minimum lang. Just enough para hindi ka umalis. Kasi ang goal nila ay hindi magbago. Ang goal nila ay panatilihin kang nandyan. At kapag lumipas na ang last chance na sinabi mo, maghihintay lang sila. Maghihintay na mapagod ka. Maghihintay na mag-adjust ka ulit. Maghihintay na ikaw na naman ang magpatawad. Kasi natutunan na nila ang mga salitang may drama ay madalas walang follow-through. Pero ito ang hindi nila kayang i-handle. Yung wala kang sinabi. Walang announcement. Walang ultimatum. Walang mahabang paliwanag. Yung normal ka lang. Kalmado. Civil. Parang walang nangyayari. Tapos isang araw, napapansin nila, hindi ka na pala emotionally available. Hindi ka na pala invested. Hindi ka na pala nagre-react tulad ng dati. And then, wala ka na. No warning. No closure. Walang last chance. That silence hits harder than any threat. Kasi ang ego ay gustong-gusto ang drama. Gustong-gusto ang confrontation. Gustong-gusto ang eksena. Pero hindi nila kayang tanggapin ang ideya na hindi sila naging worth ng explanation. Doon pumapasok ang tunay na damage. Hindi dahil iniwan mo sila, kundi dahil iniwan mo sila na hindi sila ang center ng moment. At sa isip nila, paulit-ulit na tatakbo yan. Kailan siya nagsimulang umalis? Anong point na hindi ko napansin? Bakit wala akong chance mag-react? That unanswered question, yan ang dark part. Kaya wag mong sabihing last chance na to. Ang totoong power move ay yung umalis ka na pala kahit nandyan ka pa. Tahimik, buong buo, at wala nang hinihinging kahit ano. Number 10, ipakita mong kaya mong mawala ng walang bakas. Hindi yung dramatic exit. Hindi yung may mahabang explanation. Hindi yung last message na parang pelikula. Kundi yung simple lang, bigla ka na lang nawala. Kasi ang ego ng taong toxic, sanay sa ideya na lagi kang nandyan. Pwede ka nilang balikan.
Pwede ka nilang i-trigger. Pwede ka nilang guluhin kahit kailan nila gusto. Ikaw yung constant. Ikaw yung safety net nila. Pero kapag na-realize nilang kaya mong mawala ng walang announcement, doon sila natitinag. Hindi dahil iniwan mo sila, kundi dahil wala silang control sa pagkawala mo. Ang ego ay allergic sa uncertainty. Kapag umalis ka na may drama, may paliwanag, may galit, kahit masakit, at least naiintindihan nila. May narrative, may kwento silang pwedeng kontrolin. Pero kapag nawala ka ng tahimik, walang bakas, walang dahilan, nagkakaroon ng open loop sa utak nila. Bakit siya nawala? May mali ba akong ginawa? Babalik pa ba siya? O hindi na talaga? Those unanswered questions, they hunt people with big egos. Kasi sanay sila ang nagdi-decide kung sino ang umalis at sino ang bumabalik. Pero ngayon, ikaw ang nag-decide at hindi mo sila isinama sa proseso. That's power. At mapapansin mo to, kapag alam ng isang tao na kaya mong umalis anytime, nag-iiba ang trato nila sa'yo. Mas maingat, mas calculated, mas kabado. Dahil alam nila, isang maling galaw lang, pwede kang mawala ulit. Hindi mo kailangang magbanta. Hindi mo kailangang sabihan na kaya kitang iwan. Mas malakas kapag ipinakita mo. Kaya unti-unti mong binabawasan ang presensya mo. Hindi ka na laging available. Hindi ka na agad sumasagot. Hindi ka na nag-i-explain kung bakit busy ka. Normal ka lang, kalmado, detached. At doon sila nagsisimulang magpanik. Kasi kapag nawala ka ng walang bakas, hindi ka na nila kayang siraan ng buo. Hindi ka nila kayang i-define. Hindi ka nila kayang kontrolin. You become a question mark. At para sa taong ang ego ay naka-anchor sa control at relevance, walang mas nakakatakot kaysa sa taong hindi na nila maabot. Hindi mo sila sinaktan. Hindi mo sila nilabanan. Hindi mo sila dinurog. Umalis ka lang at iniwan mo silang kausap ang sarili nilang ego. Number 11, sagutin mo sila na parang wala kang pinapatunayan. Kasi karamihan ng toxic na tao, hindi naghahanap ng sagot. Naghahanap sila ng reaksyon na may halong depensa. Gusto nilang marinig na nag-i-explain ka, na pinapakita mo kung bakit tama ka, na pinagtatanggol mo ang sarili mo para ma-feel nila na may naipit sila. Every explanation you give is a signal. Signal na importante ka pa sa kanila. Signal na kailangan mo pang linisin ang pangalan mo sa paningin nila. Na kailangan mo pang linisin ang pangalan mo sa paningin nila. At doon kumakapit ang ego nila. Pero isipin mo, paano kung sumagot ka? Plain lang. Walang emosyon. Walang bigat. Walang effort. Hindi sarcastic. Hindi galit. Hindi rin submissive. Parang taong walang kaso. Example, ina-accuse ka nila. Imbis na mahabang paliwanag, sasabihin mo lang, ganun talaga ang tingin mo. Tapos tahimik ka na. Walang depensa. Walang counterattack. Walang paliwanag. At doon sila natitigil. Kasi ang utak nila, sanay sa back and forth. Sanay sa push and pull. Pero kapag wala kang pinapatunayan, nawawala ang laro. You're not playing defense. And that's unsettling for them. Kapag wala kang pinapatunayan, para kang taong nakalampas na sa kanila. Parang may alam kang hindi nila alam. Parang hindi na sila ang judge ng worth mo. At eto ang masakit sa ego. Hindi nila alam kung panalo ba sila o talo. Kapag nakikipag-argumento ka, malinaw ang role. May nananalo, may natatalo. Pero kapag wala kang pinapatunayan, binubura mo ang arena. Walang stage, walang audience, walang laban. They start asking themselves questions they hate. Bakit parang hindi siya bothered? Hindi ba niya kailangan ng approval ko? Hindi na ba ako relevant? At mapapansin mo, they'll try harder. Mas nagiging agresibo sila. Mas personal ang tirada. Hindi dahil confident sila, kundi dahil hindi ka na nila mahawakan. Kasi ang taong walang pinapatunayan ay hindi kayang itali ng opinyon. Hindi kayang igapos ng akusasyon. Hindi kayang kontrolin ng pressure. You're calm not because you're weak, but because you already decided you don't need to win anything. At sa mundo ng ego, ang taong walang pinapatunayan ang pinakadelikado. Number 12, ang pinaka-dark, iparamdam mong hindi sila espesyal. Hindi mo sila iniinsulto, hindi mo sila minamaliit, hindi mo rin sila inaaway, tinatrato mo lang silang normal. At para sa taong sanay sa control, sanay sa atensyon at emotional gravity,
normal is devastating. Kasi ang ego nila, umaasa sa ideya na may kakaiba sila. Na kapag pumasok sila sa kwarto, may mag-a-adjust. Na kapag nagsalita sila, may tatahimik. Na kapag nagalit sila, may natatakot. Na kapag nasaktan sila, may maghahabol. Special treatment ang oxygen ng ego. So kapag tinanggal mo yun, hindi biglaan, hindi obvious, unti-unti silang nauubusan ng hangin. Kapag nagkikwento sila ng drama at hindi ka overly invested, ganun ba? Okay, gets. No excitement, no urgency, no emotional spike. Kapag magbabantang aalis, hindi ka nagpapanik. Hindi ka rin humihingi ng assurance. You just let it sit. At doon sila natatamaan. Kasi sanay sila na ang presence nila ay may impact. Sanay sila na may reaction. Sanay sila na sila ang center. Pero ngayon, parang extra na lang sila sa eksena ng buhay mo. Hindi mo sila tinatanggal. Hinahayaan mo lang silang hindi maging bida. And for an ego-driven person, that's brutal. Mapapansin mo to, mas magpapapansin sila. Mas lalakas ang drama. Mas magiging extreme ang galaw. Because deep inside, may tumatakbong tanong sa isip nila. Bakit parang hindi na ako mahalaga? Bakit parang kaya niyang wala ako? Bakit hindi na ako special? That question hits deeper than any insult. Kasi kapag sinigawan mo sila, may halaga pa rin sila. Kapag pinatulan mo sila, may relevance pa rin sila. Kapag kinamuhian mo sila, nasa isip mo pa rin sila. Pero kapag tinatrato mo sila tulad ng iba, walang pedestal, walang special rules, walang emotional privilege, that's ego collapse. Hindi mo sila sinira. Tinanggal mo lang yung imaginary crown sa ulo nila. At ang pinakamasakit, hindi nila pwedeng i-complain yun. Hindi nila pwedeng sabihin, bakit mo ako tinatrato ng normal? Kasi doon nila marirealize, wala pala talagang espesyal. Maliban sa pinaniniwalaan nila.